magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, hello po to you and to all of your avid listeners. Ijugjug mo po ako sa pangalang Habay, jugjug talaga. Isa po akong gay, Kuya E, at isa rin po ako sa mga nagmamahal sa inyo. Salamat. Kahit anong Rones, kahit umubo ka pa, Kuya E, tanggap namin yan. Legit ata kami. Don't mind the bashers, basta kami. Sanay na kami sa'yo. Salamat. Minsan, Kuya E, natawa ako dun sa binilang pati paglunok mo. Buti nga, hindi ka umuutot, Kuya E, baka pati yun, alam nila. Kuya E, kidding aside, love ko rin lahat ng stories na binabasa mo. Whether may story pa yan or mga L stories ba. At Kuya E, tulad ko, may isang L story din po ako na gusto ko pong ibahagi sa inyo. At alam ko pong kapag ganito ang kwento medyo controversial. Lalo na dun sa iba na hindi makaintindi sa mga biglaang pangyayari. Mga kwento about sementeryo. Kuya E, nung una kong marinig ang kwentong sementeryo sa channel mo 2 years ago na rin yata, parang nainggit pa ako. Kasi naman Kuya E, yung pagkakakwento talagang pasok na pasok sa banga ng imahinasyon. And Kuya E, nakakatuwa talaga na mangyayari din pala sa akin. So eto pong story Kuya E, galing po talaga ako sa isang libing. Friend ko siya dati na namatay and sa totoo, hindi na kasama yung dating friend namin, so meaning circle of friends namin. Ako lang talaga ang nakipaglibing, so sa ibang friend niya, wala akong kaklose. Tapos yung libingan pa niya ay malayo-layo. Bago pa lang kasi pero ang dinaanan ay mga puno-puno pa like mga bukuhan. Kuya E, sa totoo medyo tanga talaga ako. Kasi may lalaki akong nasundan na hindi pala doon yung daan palabas after ng libing. Pero siguro kapag swerte na talaga ang lumapit. Ang lalaki ay medyo moreno at alam ko, lokal na taga doon. Tanong niya sa akin ay, pasaan daw ang lakad ko? Sabi ko palabas sana ako tapos dahil nakatingin ako sa phone sa'yo pala ako nakasunod. Uy, legit to Kuya E ha, baka sabihin mo para-paraan ako. Pero Kuya E, sabi niya doon ng daan. Sabi niya baka maligaw ka, ihahatid kita. Sabi ko, uy talaga ba? Ang bait mo naman. Anong pangalan mo? Tawagin na lang natin siya sa pangalang Bingbong. Mukhang mahiyain si Bingbong, pero cute siya Kuya E, lalo na kung ngumingiti. Taga rito ka lang ba? Oo, malayo lang. Ano pala ginagawa mo sa sementeryo? Sabi sa akin, naglilinis daw siya doon. Sabi ko sa sarili ko, totoo ba? Parang hindi naman. Well, maayos kasi ang itsura niya Kuya E. Sabi niya wala daw linis ngayon at nagsimba lamang naman siya. Doon, Kuya E, parang sorry na, tiningnan ko kasi siya, tipong head to foot. Masasabi ko mukhang duck si Bingbong. Sabi sa akin ni Bingbong, bakit? Bakit? Sabi ko naman, wala lang parang delicious ka. Kasi, joke lang. Sabi niya sa akin, ay, alam ko na yan. Anong alam? Tanong ko kay Bingbong, yung tanong mo. Gusto mo ba? Wait, anong gusto? Ng aking ano, alam mo na yun. Sabi ko, diretsahin mo na ako. Ratbu. Okay. Loko tong bata talagang pinag-isip pa ako. Kuya E, pero 1 seconds lang. Doon na Kuya E nagtanong, ako magkano ba? Baka mahal. Sagot sa akin ni Bingbong, ikaw ang bahala. Aba, totoo ako ang bahala? Oo nga. Tanong ko kay Bingbong, saan naman tayo? Maluwag daw naman sa luwangan. Sa paglalakad namin, nabalik kami sa may sementeryo. Sabi ni Bingbong, gusto mo dito? Maraming tago. Kuya E, doon ko naalala yung kwento sa iyong channel na sabi ko ay epek. May kikwento ko kay Kuya E. Naglakad kami Kuya E sa medyo masukal na mga daanan ng sementeryo. Hanggang sa tila makarating kami dun sa place na tagong-tago. May upuan pa doon Kuya E. Pinaupo ako. At tila ba alam na niya ang gagawin. Tumayo si Bingbong at inilabas na ang kanyang paps. I wonder Kuya E kung
nagsimba talaga itong si Bingbong o naghahanap talaga ng gagawa sa kanya ng ganun. Saka hindi rin kasi siya nagpresyo. Kaya sabi ko, hindi naman ako tatagain ito. Ano, nagsimba? Nagsimba ba siya sa simula? Kinento mo? Kuya tinanong ko kung pwede ba ibaba yung kanyang shorts pati yung huling saplot. Okay lang daw. Doon ko na nasaksihan ng kanyang ratbu pati ang lato-lato na aking unang nilaro. Sa pagkakataong yun, Kuya tinanong ko si Bingbong kung pwede siyang halikan. Pumayag naman ito, kaya dun ko na nga isinagawa. Mabango din ang hininga ni Bingbong at kahit bakla ako, hindi naman siya nandiri sa akin. Hindi tulad ng ilang lalaki, ayaw talaga nila. Gusto boda-boda lang. Kuya sa pagdako ko sa paps ni Bingbong ay nagulat ako. Hindi ko siya masasabing katamtaman lang dahil maipagmamalaki ito. Siguro nasa 6 din yun. Ang mushroom niya ay talagang makailang ulit kong binalik-balikan. At Kuya medyo matagal-tagal akong nakanganga. Talaga hanggang sa mapangal ang aking bibig. Mula sa baba ay tila ay kita ko ang mukha ni Bingbong na mukhang best actor na mukhang nasasarapan. Kuya ilang sandali pa, sabi ko ay tapusin na niya. Gusto kong kumain ng masarap na krema. At yun nga Kuya successful. Yun ang talagang karanasang sabi ko may babahagi ko dito. Dahil sa malayo-layo yun sa amin medyo matagal-tagal o sa hindi na nga kami magkikita. Kahit na kinuha ko ang number niya, hindi ko naman siya minessage Kuya dahil as in 5 to 6 hours kasi sila mula sa amin. Talagang kung di lang sa aking friend, hindi ako makakapunta doon. Sabi ko nga, walastik ang aking kaibigan. Talagang binigyan pa ako ng remembrance at alay. Hanggang dito na lamang po Kuya ang inyong tagahanga, Havey. Taray Habay na Habay no talaga yung pangalan mo Habay at no nakakatuwa na talagang gusto mong gayahin yung narinig mo dito no. Baka mamaya booking din pala yun ng friend mo, multuhin ka pa. Well anyways no, maraming salamat sa iyo Habay sa iyong kwento at muli maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.